COMELEC handa sakaling maisabatas ang pag-urong ng BARM parliamentary elections sa October 13. Samantala, sa nagpapatuloy na pag-iimprenta ng balota, umabot na sa 13 million ang naimprenta ng komisyon. Si Luisa Irispe sa sentro ng balita. Luisa. Joshua, dahil niratifikahan na ng Bicameral Committee ang pag-urong ng BARM parliamentary elections sa October 13, ang Commission on Elections handa ng tumalima sakaling tuluyan na itong maisabatas. Katunayan ay nakalatag na ang mga schedule ng COC filing, pag-iimprenta ng balota at distribution ng election paraphernalia para pagkatapos ng midterm elections ay tuloy-tuloy na ang preparasyon nila. Pero may hinihintay pa rin ang COMELEC sa probisyon sa batas kung papaano hahatiin ang 7 allocated seats sa Sulu sa mga natitirang bayan ng BARM dahil dito nila malalaman kung saang mga lugar nila bubuksan ng COC filing. Narito ang pahayag ni Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC. Paano nyo isasarado o hindi papayagan yung filing kung magbabago ang composition ng bawat parliamentary district ng mga membro na municipalities? Therefore, dahil sa pagbabago yung kinakailangan magbukas. Kaya po yung sinasabi ng iba, paano yung mga tatalo sa May 12 elections sa national and local? Pwede ba sila makatakbo sa parliamentary? Yes. Kung mag-o-open kami ng filing ng candidacy. Pinag-uusapan pa rin naman sa Senado ang panukalang batas na ibalik ang Sulu sa BARM. Sabi ng COMELEC, komplikado kung ipipilit pa itong mangyari bago ang parliamentary election sa Oktubre dahil magigipit na sila sa oras at komplikado itong proseso. Narito muli ang pahayag ni Chairman George Erwin Garcia. Kung ano yung magiging desisyon ng ating Kongreso, Senado at mababang kapulungan, kami po ay tatalima po doon. Hindi po siguro kakayanin namin. Hindi na po namin kaya yung plebisito para sa pagsasama ng Sulu. So medyo komplikado po ng konti yun. Because medyo mahaba po ang mga proseso sa bawat pagbabago na gano'n. Sabi naman ng COMELEC, kung maisasabatas na ang pag-urong ng parliamentary elections, wala silang pondo sa ngayon para dito. Kaya hihingi sila ng 2.5 billion pesos sa Kongreso na ilalaan sa pag-iimprenta ng mga balota, pambayad sa honoraria ng mga guro at pag-list ulit ng kontrata para sa automated election. Samantala, tuloy-tuloy naman ngayon ang pag-iimprenta ng balota ng COMELEC para naman sa midterm election. Sa ngayon ay nasa 13 million na ang naiimprenta nila. Ang mamadaliin naman ngayon ng komisyon ay ang manual verification kaya magdaragdag sila ng 250 hanggang 300 na tao para dito at inilipat din ang lugar ng verification. Wala na po kasing espasyo sa National Printing Office, maliit ang kanilang building, and therefore, para makapagpunta kami ng dagdag na verification, ay kakailanganin po namin ng dagdag na espasyong malaki. Ipapahiram po sa amin ang buong Amoranto Stadium. Tiniyak naman ng COMELEC hindi maaapektuhan ang verification ng mga balota dahil bantay sarado nila ang magiging proseso. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Luisa Irispe.